and abundance. Grabe guys, i-mind nyo na to. I-mind nyo na to mga kapiksi, no? Blossoming abundance para sa inyo. So, ibig sabihin nito, namumulaklak na pagpapala, no? Kumbaga talagang pinagpapala yung inyong kabuhayan mga kapiksi. For some of you, maraming opportunities na pwede kayong, or maraming choices kayo. Opportunities or choices, marami kayong mga opportunities na pwedeng pagpilian, no, sa inyong buhay. And hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is anong ganap sa buhay mo. So ito ay isang timeless reading para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. So unahin natin tong deck na to mga kapiksi, tingnan natin kung anong mga paparating sa inyo guys. We have Archangel Uriel para sa inyo. We also have adjacent possibilities and abundance. Grabe guys, i-mind nyo na to. I-mind nyo na to mga kapiksi, no? Blossoming abundance para sa inyo. So, ibig sabihin nito, namumulaklak na pagpapala, no? Kumbaga talagang pinagpapala yung inyong kabuhayan mga kapiksi. For some of you, maraming opportunities na pwede kayong, or maraming choices kayo. Opportunities or choices, marami kayong mga opportunities na pwedeng pagpilian, no, sa inyong buhay. And itong mga opportunities na to guys, itong mga pagkakataon na to na binibigay sa inyo ng universe, maaring isa dyan or some of them maaring magdala ng madaming pagpapala or biyaya sa buhay nyo. For some of you guys, I'm sensing na maaari nagkakaroon din kayo ng multiple streams of income. Okay, so pag sinabing multiple streams of income, maraming pinagkakakitaan. Especially sa panahon ngayon or sa henerasyon ngayon, hindi na uso yung isa lang yung ating source of income. Dati ganon, no? Dati, kapag nagtatrabaho ka, tas nagbenta ka ng pagkain sa kasamahan mo sa trabaho, pinagtatawanan ka, no? Sasabihin, parang ang liit-liit ng tingin sa'yo. Pag rumaraket ka, tapos kapag dati, natatandaan ko pa, usong nung hindi pa masyadong sikat yung online selling, kapag ikaw ay nagpo-post sa personal social media account mo, nagbebenta ka ng ganito, ganyan, parang ang tingin sa'yo ang liit-liit, no? Ganun yung society before, no? Parang ang liit-liit ng tingin nila sa mga online sellers, ganyan. Pero after ng pandemic, lahat naging online seller, lahat nagtinda, lahat ng paraan ginawa para makasurvive. So nagbigay siya ng room of opportunity para sa mga tao, no? So in your case mga kapigsi, parang ganun yung nangyayari sa inyo, na meron na kayong main source of income, which is kung meron kayong main job or trabaho, fixed source of income. Maaaring nagkakaroon pa kayo ng mga sideline, pwedeng nag-online selling kayo, o kaya naman nag-freelancing kayo, o kaya naman may mga side gigs kayo, ganyan, kung ano man yung inyong prefer sa buhay, mga kapigsi. And dahil doon, lalong pumapasok yung mga blessings, pagpapala, biyaya sa buhay nyo mga kapiksi. And you are also being guided by Archangel Uriel mga kapiksi. Kumbaga parang ginagabayan ka rin sa tamang landas, sa tamang pagdidesisyon, sa tamang direksyon ng buhay mo, kung ano yung, lalo na pagdating sa mga opportunities guys, no? Kasi hindi naman lahat ng opportunity ay ginto, no? Minsan may tanso din. So parang ginagabayan din kayo ni Archangel Uriel para hindi kayo maligaw ng landas sa mga pagdidesisyon nyo mga kapiksi. And when it comes to decision making mga kapiksi, just always tell yourself that everything is always working out in my favor. Favorite ko yan na affirmation, para kahit na anong pagdesisyonan nyo or kahit ano pang mangyari, palaging pabor na pabor sa inyo yung sitwasyon
mga kapiksi. Alright? So, i-mind nyo na to, guys. Mind blessings, mind opportunities, mind abundance, di ba? Para talagang ma-experience nyo siya sa inyong 3D, sa inyong physical reality, mga kapiksi. So, i-comment yan sa baba, guys. So, titingnan natin kung anong ganap sa buhay nyo, mga kapiksi, past, present, future, gamit itong deck na to. Shuffle ko to, hanapin ko yung energy ng Pisces habang sinashuffle ko to, guys. Panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, no, meron tayong ongoing sale, guys, until October 31. Magbibigay ako ng 10% discount sa lahat ng mag-a-avail ng course. So mag-avail na kayo, mga kapiksi. Meron din tayong email coaching, guys. Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me, guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. Alright. So, ito, mga kapiksi, no, past, present, future energy. Sa inyong recent past, guys, may mga times na feeling nyo nag-iisa kayo. May mga times na feeling nyo wala kayong katulong, ganyan. Yung iba sa inyo parang literal na feeling ko tinalikuran kayo ng mga taong kakilala nyo, pwedeng kamag-anak, ganyan, pwedeng mga kaibigan, yung mga malalapit na tao sa inyo na feeling nyo no, akala nyo makakatulong sa inyo, lalo na doon sa panahon ng mga pangangailangan nyo. Nung kayo na yung nangailangan sa kanila, mga kapiksi, parang hindi na nila kayo masyadong tinulungan, hindi sila readily available para sa inyo, mga kapiksi, and nagbigay yun ng parang malaking disturbance sa buhay nyo, no? So parang nandun yung time na nagmokmok kayo, nandun yung time na for some of you maaring na depressed kayo, for some of you parang feeling nyo unfair. Lalo na kung matulungin kayo, 'di ba? May mga times na ganoon eh. Pag ikaw yung hinihingan ng tulong, ang bilis-bilis mong magbigay ng tulong sa kanila, pero pagka ikaw na yung may kailangan, parang hindi ka makahingi, tapos parang tinatalikuran ka pa, sometimes makakarinig ka pa ng masasakit na salita, no? So doon parang napapa-question ka, bakit ganon sila, anong nagawa ko sa kanila, yung mga ganon, mga depressed mode, yung mga pang FAMAS na pang awards night na pang best actress, best actor na actingan, no, yung mga ganon, kung naintindihan nyo. Pero yun, parang dumating yung time na why, so parang puro ganun ka. Pero ang hindi mo alam, kapiksi, yung mga gabay nyo, yung inyong mga angel guides, spirit guides, nandyan sila para sa inyo, na hindi nyo man sila nakikita, hindi nyo man sila nararamdaman, but they're always with you, and sila yung katulong mo, sila yung tumulong sa inyo nung time na nag-iisa kayo, inibsan nila yung inyong mga nararamdaman, mga emotional pain nyo, sometimes even yung physical pain, kasi yung emotional pain, pag kayo ay may emotional pain, kasama yan ng mental and sometimes physical, no? Kumbaga parang sumasabay-sabay. So yeah, hindi nyo alam na yung mga gabay nyo, tinulungan nila kayo, hindi nila kayo pinabayaan. That's why nakasurvive kayo sa buhay, mga kapiksi. Alright? Lalo na kung kayo ay madasalin. So,
sa inyong present circumstance, guys, nakita natin na hindi kayo nagtatanim ng sama ng loob, no? Kumbaga parang naisip nyo lang yon before, syempre nalungkot-lungkot kayo, pero hindi nyo hinayaan na kainin kayo ng galit, anger, hatred, grudges, no? Inalis nyo siya sa puso nyo, but instead nag-focus kayo sa inyong sarili, knowing and understanding na, kasi alam nyo na parang kapag sa panahon ng kagipitan wala kayong ibang maaasahan kundi sarili nyo, kaya parang binubuhos nyo na lang lahat ng attention, lahat ng enerhiya nyo sa inyong sarili. And for some of you, maaring nag-expand pa talaga kayo ng kaalaman, yung iba sa inyo talaga nag-aaral, nagre-research, ganyan. For some of you, maaaring nag-e-enroll kayo sa mga courses, nagsasaliksik talaga, nagre-research, baka nag-join kayo sa mga classes, ganyan, para ma-upscale or ma-upskill yung inyong mga kaalaman, karunungan, mga kapiksi na magagamit nyo rin para sa sarili nyo. So, nakikita natin dito yung pagiging independent nyo, mga kapiksi. You're focused on being independent, guys. So, which is, for me, okay na okay yan, kasi I myself is a very independent person and I enjoy my independency. So, yeah. Ganon, mga kapiksi. Alright? And yung iba sa inyo, guys, parang nararamdaman ko rin yung maturity and growth nyo, no? So, parang hindi na kayo isip bata, you're getting more matured and more accountable and more responsible sa inyong pamumuhay, mga kapiksi. In your possible future, guys, maaari kayo magkaroon ng conflict with other people, kasi parang feeling ko may mga taong hihingi ng tulong sa inyo, pero this time around parang hindi na kayo masyadong magiging open sa kanila, not because gumaganti ka dahil hindi ka nila tinulungan nung time na ikaw yung nangailangan, but because you simply know your worth, no? Kumbaga parang na-filter mo na, nasala mo na kung sino yung mga taong karapat-dapat na tulungan and sino yung mga hindi karapat-dapat na tulungan. So, parang ganon. Nagkaroon ka ng ganong klaseng realization. Kaya in the future, parang hindi ka na din magiging readily available para sa kanila. Kumbaga, you will help, pero not to the extent na ibibigay lahat sa kanila. So, siguro pa konti-konti, ganyan. At least nakatulong ka, which is fine for me. Ang importante naman kasi is yung kawang gawa mo, no? Hindi porket, let's say for example, uy, pahiram naman ako ng 5,000 kasi kailangan ko ganito, ganyan. So, it doesn't mean na ibibigay mo sa kanila yung buong 5,000. Pwede mo silang bigyan ng 500 or I don't know kung magkano, diba? Tapos kahit sabihin mo na, wag mo nang bayaran, sa'yo na yan. Yung gano'n, hindi mo man naibigay yung buong tulong na hinihingi nila, at least nakapagbigay ka. So, it's the thought that counts. It's the yung gawa, no? Yung gawa, yung pagtulong, 'di ba? Yung at least nakatulong ka, 'di ba? So, yung gano'n. And for some, maaari kayo magkaroon ng conflict sa kanila kasi hindi nila naiintindihan, parang iisipin nila na nagdadamot ka sa kanila or what. Pero hindi mo na yung problema. Problema na nila yon, no? Hindi mo yung problema, kaya wag kang mag-guilty, okay? Kasi hindi mo naman mako-control kung ano yung pwede nilang isipin sa iyo. Kasi people, ganun talaga, no? Kahit na tumulong ka, ikaw pa rin yung masama. Hindi ka tumulong, ikaw din yung masama. So, ano pa, 'di ba? So, hayaan mo sila. Ang importante is malinis yung iyong konsensya, mga kapiksi. Alright? So, just focus on yourself and focus on becoming a better version of yourself. Huwag mo intindihin yung ibang tao. Ang importante is ikaw, mga kapiksi. What people think of you don't matter. What you think about yourself is all that matters, mga kapiksi, because it's your life, it's your reality. Kiber lang sa ibang tao. Alright? Okay. So, comment down below, Pisces, if naka-resonate kayo dyan sa reading na yan. Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.